Mark Andrew Yulo, umalma sa fake news, baka ako ginatasan ni Kaloy. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Halos araw-araw nang nagla-live sa Facebook ang tatay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo upang ipakita ang mga kaganapan sa buhay niya at ng kanyang pamilya. In fairness, pak na pak sa mga netizens ang pagbabahagi ni Mark sa publiko ng mga ginagawa niya everyday, pati na ng kanyang mga anak, kabilang na ang pagtitraining ni Eldrew. Marami ring nagpapahati ng tulong pinansyal sa ama ni Carlos sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa kanyang GCash account. Ayon kay Mark, kinagamit niya ang ibinabahaging tulong ng kanyang FB followers sa isinasagawa niyang feeding program sa kanilang mga kabarangay. Last September 6 Friday, sa Facebook Live ni Mark sinagot niya ang ilang comments ng netizens base sa isinulat ng ating colleague na si Jojo Gabinete sa PPH. May isa siyang viewer na nagsabing malapit daw ang bahay niya sa pag-aaring condominium ni Carlos sa Taguig City. Birong dialog ni Mark, pakibatukan nga si Kaloy dyan, malapit ka pala sa kondo niya. Pakibatukan nga si Kaloy dyan kapag nakita mo. Sinagot din ni Mark ang kanyang FB follower kung totoong ginatasan niya ang anak na si Carlos. Hirit niyang sagot, paano kung ginatasan? Baka ako ang ginatasan ni Kaloy. Kinuha niya yung similya ko tapos kinanyan lang niya kami. Kasunod nito, sinabi ni Mark na joke-joke lang ang mga sagot niya, pero makikita sa mukha niya ang sama ng loob sa kanyang anak na gymnast. Isa naman ang nagkomento na bagay daw si Carlos sa kapamilya actress na si Andrea Brillantes na sinang-ayunan din ni Mark. Marami kasi ang nagsiship ngayon sa dalawa at nagre-request na gumawa sila ng project together. Oo, bagay na bagay ang tugon ni Mark na pinaniniwala ang pachuchada niya sa girlfriend ni Carlos na si Chloe Sanusi. Sa isang bahagi ng FB Live ni Mark, nasabi nitong ipagdarasal din niya si Carlos at Chloe at sana'y magbago na ang mga ito. Ano sila ay nasa alapaap. Hindi pa nila alam yung mga yayaring karma. Joke lang, hirit pa ni Mark Andrew. Patuloy pa niya, palagi na kaming magla-live bukas. Magpapakain kami ng mga bata. May nagbigay sa amin ng isang mabait na kaibigan para makapag-feeding kami para sa mga maraming kabataan. Sa ibang lugar magbibigay tayo ng blessings. Wala hindi ako pinansin ni Boss Kaloy. Sa kani okay lang yun. Marami pa namang mabubuting tao sa mundo. Kasama pa rin doon kaya tanging dasal ko lang magkaroon kami or magkaayos kami. Normal lang naman sa mga tao na tulad natin na nabubuhay sa nilalang sa mundo. Nagkamali rin. Walang perfectong tao. Kaya kailangan din tayong maging mabait sa kapwa. Dagdag pa ng ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo. At sa kabilang banda naman, bahay ng pamilyang Yulo sa Cavite for sale. Pinabibenta na ni Angelica. Binenta na ng pamilyang Yulo ang bahay na nasa Cavite. Ayon sa Facebook post ng kanilang kamag-anak, ibinandira pa nga riyan ang ilang mga litrato na kompleto sa gamit. Ang bahay, may furniture, refrigerator, kitchenwares at marami pang iba. Nakasabit din doon ang ilang larawan ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, pati na rin ang mga natanggap niyang medalya sa mga naunang international competitions. Say sa caption, house for sale, just Pim Angelica Pokis Yulo to those interested. Kikita rin ang picture na ang bahay ay nasa subdivision sa loob ng subdivision sa Anabo, Amos. Bukod sa ina ni Carlos na si Angelica, nakatag din sa pusang ama ng atleta na si Mark Andrew. Kung hindi kami nagkakamali, ang nasabing bahay ay isa sa mga dahilan kaya nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng two-time Olympic champion at si Angelica. May mga nabasa rin kaming mga ulat na ang pinambili sa bahay sa Cavite ay yung napanalunan ni Carlos sa kanyang kompetisyon sa gymnastic. Ito ay namin din naman noon ni Angelica sa isang panayam. Ini-invest namin sa bahay para makita din niya at pwede mong masabi na ay may remembrance ako sa pira ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko na every time magkakaroon sila ng cash incentive, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo. Galing ito sa palarong pambansa ay galing ito sa cash incentives. Ayon sa chika, naisipang ibenta ng pamilya Yulo ang bahay sa Cavite dahil hindi na rin nila ito naaasikaso bilang maninirahan naman sila sa Leveresa sa Maynila. Mukhang hindi na naman ito kailangan ni Carlos dahil mayroon na siyang sariling condominium na nakakahalaga ng 32 milyon at bukod pa riyan ay ibinibigay na ng house on lot sa Batangas at yung natanggap niyang rest house sa Tagaytay. Ang lahat na niyan ay nakuha niya matapos mabigay ng karangalan sa Pilipinas nang manalo ng 2 gold medalist sa Paris Olympics 2024.
At habang sa kabilang balita naman, old post ni Angelica Yulo nag-viral. Hindi ko din ginusto na maging anak kayo, but I don't have any regrets for having you in my life. At an early age, I become a mom tapos walang kaalam-alam sa lahat ng bagay, even how to earn money for a living. Lakas lang ng loob ang meron ako at syempre, yung pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko man naibigay sa inyo yung luho ng material na bagay, pero I made sure na hindi kayo magugutom at di din mahuhuli kahit papaano sa uso. I made sure din na makapag-aral kayo ng mabuti. Naranasan nyo ng mag-summer class para advance next school year. I made sure din na mag-hire ng tutor para sa inyong pag-aaral din. Nahitulang ito ng mga naging busy na kayo sa academics and sports. I made sure din na maayos at malinis ang mga damit nyo at lahat ng gamit nyo naka-organize. Hindi man naging marangya ang buhay nyo sa amin, pero I made sure na hindi kayo magiging miserable sa piling namin. Sa lahat ng bagay kayo ang priorities ko. Isusubo ko na lang ibibigay ko pa sa inyo. I even quit my job kasi walang mag-aalaga at di ko kayang makitang napababayaan kayo. Habang nasa bahay ako inalagaan ko kayo at the same time kumikita ako ng pera. Hindi ako umaasa lang sa tatay nyo. Isang tabi ko ang pangarap ko para buuin ang pangarap nyo. I showered you with all my love that you deserve. Yes, this is my obligations and my responsibility because I am a parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Ngayon kung sa tingin mo naging miserable buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema. Maraming post ang vlogger ng mga masayang alaala ng pamilya Yulo nung wala pa si Chloe sa buhay ni Kaloy. Ang post na ito ay umani ng 774 shares at 12,000 views. Narito naman ang ilan sa mga nabasa naming komento. Angelica po kay Yulo ay mabuting nanay po. Lahat ng nanay mahal talaga ang anak. Mark Andre Yulo at mabuting ama. Makikita mo kanila bilang isang magulang kung paano nila pinalaki mga anak nila. Kung hindi dahil sa tulong nila, siguradong hindi sila mag-gymnast. Bata pa lang nahubog na sila. Love na love po. Ang ganda ng mensahe ni mother, ganun naman talaga tayong magulang. Priority natin ang mga anak. Pero wag mother, wag mong gawin sa salita lang, gawin mo sa gawa. Aanuhin mo ang pangarap na salita kung di mo naman iperandam dyan sa putak-putak mo na social media. Bihira lang ako mag-comment, opinion ko to. Base sa own experience ko. Here's my cup of tea sa nakikita ko sa social chaos sa buhay ni Kaloy. Other people might see or conclude na toxic ang pamilya ni Kaloy. Pero parents pa din niya yan. Both parties walang respeto sa isa't isa. Why not let Kaloy talk to his families in private? Para mag-reconcile na. Naku ma'am, mas di nila hiningi na siya ang maging anak natin o ipinangak natin sila dito sa mundong ito. It's our obligations or responsibilities na palakihin sila. Dahil nagkaanak tayo. Proud ako sa iyo, mami. Bato lang talaga ang puso ni Kaloy, lalo na't may partner na masigit pa sa bato. Marmol ang puso para magpapatawad yung babae sa tingin ko ang salot sa buhay niyo. Makapagsalita mo siguro ang nanay niya ng di maganda ay dahil masakit naman talaga na pagsaipihan ka ng magnanakaw ng sarili mong anak na itinaguyod mo ng buong buhay mo.